Sa isang kagubatan, nagising si Draza nang marinig niyang may dumating na eroplano. Inihanda niya ang kanyang sandata at pagbaba ng isang lalaki sa eroplano, binaril ito sa ulo. Samantala, ang dating Marine na si Levi ay nagising mula sa isang bangungot at nagpa siya na payapain ang isip sa pamamagitan ng pagpapahinga sa beach. Sa umaga, nakatanggap siya ng text na nagsasabi sa kanya na pumunta sa Marine Corps Base. Nang maglaon sa base, nakilala ni Levi si Agent Bartholomew. Alam niyang mayroon itong mahusay na trabaho bilang isang elite sniper at walang pamilya o kaibigan, kaya narito siya para mag-alok sa kanya ng trabaho. Sa Lithuania, nakipagkita si Draza sa kanyang ama sa sementeryo para sa anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang ina. Nalaman kamakailan ng kanyang ama na huli na para gamutin ang kanyang cancer, kaya inanunsyo niya na kung hindi pa siya patay pagsapit ng 14 ng Pebrero, wawakasan niya ang sarili niya para sa wakas ay makasama niyang muli ang kanyang asawa sa araw ng mga puso. Pagsapit ng Setyembre, nagising si Levi sa isang eroplano mula sa pagtulog dahil sa anesthesia. Tinanong niya ang isang sundalo kung nasaan sila, ngunit hindi siya pinahihintulutang sabihin ito. Kinuha niya ang lahat ng kanyang mga gamit at sinabi sa kanya na parating na sila sa no-fly zone. Kailangan niyang tumalon ngayon at maglakad sa natitirang bahagi ng daan patungo sa kanyang destinasyon. Kinuha ni Levi ang nakatalagang bag at tumalon, naghintay ng tamang sandali para buksan ang parachute. Ligtas siyang lumapag at sinimulan ng kanyang mahabang paglalakbay na nangangailangan ng maraming pag-akyat, paglalakad, at pagkakampo. Sa kalaunan, narating ni Levi ang gilid ng isang malaking bangin. Dito niya nakilala ang sundalong si JD na isang taon na rito at hindi rin alam kung nasaan sila. Ang mga lalaki ay pumunta sa West Tower na kung saan may sapat na sariling solar energy, backup generator, rain system, hardin ng gulay, at maraming ligaw na hayop upang mangaso. Sa kabilang bahagi ng bangin, naroon ang East Tower, ngunit ipinagbabawal ang pakikipag-ugnayan sa sundalo doon. Ang bangin ay may mga landmine at mga tactical na hadlang sa hilaga at timog, ngunit walang paraan upang tumawid. Habang patuloy na ipinapakita ni JD kay Levi ang paligid, ipinaliwanag niya ang misyon. Araw-araw dapat maglakad si Levi sa Western Rim at muling punuin ang supply ng bala ng mga automatikong baril ng mga tore na matatagpuan bawat 600 metro. Dapat din niyang suriin ang bakod, nakabitin ng mga bomba, at ang mga cloaker, mga device na nagpapadala ng mga maling signal sa lahat ng satellite upang panatilihing hindi nakikita ang bangin. Dapat mag-check-in sa radyo bawat ika-30 araw, ngunit walang paraan upang makipag-ugnayan sa labas. Kung may emergency, mayroong isang panic button na mag-a-activate sa Stray Dog Protocol, ngunit hindi alam ni JD kung ano ang kahulugan nito at pinayuhan si Levi na tumakbo kung mangyari man ito. Ipinaliwanag ni JD na ang lugar na ito ay kasing tanda ng Cold War at noon, ang mga pangkat ng militar mula sa iba't ibang bansa ay gumawa ng kasunduan na panatilihing lihim ang lugar, kaya kahit na ang mga pinuno ng bansa at mga pangulo ay hindi alam ang tungkol dito. Ang misyon ni Levi ay pigilan lamang ang paglabas ng mga bagay mula sa bangin. Tila kakaiba at ganoon din ang iniisip noon ni JD hanggang sa nakita niya ang isang bagay na pinangalanan ng mga gwardya na Hollow Men na ngayon ay maririnig na sumisigaw sa bangin. Sinabi ni JD na noong huling bahagi ng 1940s, 3 batalya na nakasakay sa kabayo ang ipinadala sa bangin upang linisin ito ngunit walang nakabalik, kaya ang militar ay nakatuon sa pagkontrol dito sa halip. Pagkatapos, umalis si JD sa tore at naglakad sa lugar ng pagsusunduan. Kinuha siya ng helicopter gamit ang lubid at tinanong ng sundalo ang kanyang pagkakakilanlan. Sa sandaling sinabi ni JD ang password, binaril siya ng sundalo sa ulo at ibinagsak ang kanyang katawan sa mga bundok. Makalipas ang 1 buwan ay nasanay na si Levi sa napaka-boring na gawain. Naglalakad siya sa perimeter, ginagawa ang lahat ng pagpapanatili sa mga sistema ng seguridad at ginagawa ang pag-check-in sa radyo. Gusto lang malaman ng boses sa kabilang panig kung ayos lang ang lahat at ibinaba ang tawag bago makapagtanong si Levi. Habang nagtatrabaho sa hardin, napansin ni Levi ang ilang pagdalaw sa kabilang tore. Nagmamadali siyang pumunta sa kanyang binocular at nakita si Draza na nagpuputol ng kahoy. Nakita rin siya ni Draza ngunit hindi niya ito pinansin. Isang gabi sa panahon ng bagyo, nagulat si Levi dahil sa bangungot at nakabasag ng baso na nagpaisip sa kanya na may umaatake sa kanya kaya kumuha siya ng baril. Nang makaramdam siya ng pananakit sa paa, napagtanto niyang natapakan niya ang bubog at aksidente lang iyon kaya kumalma siya. Habang nililinis ang kanyang paa, napansin niyang gising pa rin si Draza at pinanunood siya, gayunpaman, natulog ito nang mapansin niyang nakatingin din siya.
Lumipas ang isa pang buwan at kinailangang ipagdiwang ni Draza ang kanyang kaarawan ng mag-isa. Pagod na sa pagkainip, nagpaputok siya ng baril para makuha ang atensyon ni Levi at ipinakita ang karatula na nagtatanong ng pangalan nito. Sumulat si Levi na hindi sila dapat mag-usap, kaya tumugon si Draza gamit ang kanyang pangalan at sinabing gagawin niya ang anumang gusto niya sa kanyang kaarawan. Si Levi na natutuwa ay sumagot ng kanyang pangalan at itinaas ang isang baso para makapag-toast sila. Sunod ay nagpatugtog ng musika si Draza at habang sumasayaw siya, pinakiusapan niya si Levi na sumayaw. Ipinaliwanag niya na hindi siya marunong magsayaw ngunit isang kamanghamanghang sniper, kaya tumugon si Draza sa pamamagitan ng pagbaril sa kanyang bote ng tubig. Mabilis na kinuha ni Levi ang kanyang baril at binaril din ang kanyang bote, at pagkatapos ay naglagay si Draza ng isa pang bote sa kanyang ulo na nagbabalak na ipagpatuloy ang laro. Gayunpaman, itinigil niya ang lahat nang may mapansin siyang gumagalaw sa bangin. Nang tumingin si Levi sa ibaba, natuklasan niya ang mga kakaibang nilalang na parang mga tao na gawa sa mga puno na umaakyat sa gilid ng pader ng bangin. Agad niyang binaril ang isa sa mga halimaw na ito at naging dahilan upang mahulog ito sa isang nakabitin na bomba na pumutok at nagpabagsak sa karamihan ng mga umaakyat. Mayroon pa ring ilang nilalang na umaakyat, kaya ipinagpatuloy ni Levi ang pagbaril at tinulungan siya ni Draza gamit ang kanyang machine gun. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, ibinagsak nila ang lahat ng mga nilalang sa loob ng ilang minuto. Nang sa tingin nila ay tapos na, isang nilalang ang nakarating sa balkonahe ni Draza kaya pinaputokan niya ito ng kanyang baril ng ilang beses bago ito sinipa. Pagkatapos ay nagsimulang umakyat ang mga halimaw sa dingding sa kanyang gilid at ang parehong mga sundalo ay kinailangang magtulungan muli upang pigilan sila. Ang isa pang nilalang ay nahulog sa isang nakabitin na bomba at isang bagong pagsabog ang nangyari na naging sanhi upang lumipad ang isang piraso ng metal at nasaktan si Draza sa balikat. Pagkatapos ay nagsimulang umakyat ang mga nilalang sa magkabilang pader ng sabay-sabay, kaya ginamit ni Levi at Draza ang mga machine gun para patayin sila at ini-activate ang higit pang mga nakabitin na bomba bilang backup. Sa pagkakataong ito ay epektibong pinatay ang mga halimaw hanggang sa hindi na nagpakita. Sa umaga, ginamot ni Draza ang kanyang mga sugat at sinabi kay Levi na ito ang pinakamagandang kaarawan niya. Pagkatapos ay bumaba siya upang ayusin ang lahat ng pinsala at palitan ang mga nakabitin na bomba. Biglang lumipad ang isang drone mula sa bangin at lumipad. Pagsapit ng Disyembre, naglagay si Levi ng maraming ilaw sa paligid ng isang puno sa kagubatan upang gayahin ang Christmas tree. Naglagay din siya ng karatula para kay Draza. Mula noon ay nagsimula silang magbahagi ng maraming aktibidad tulad ng paggawa ng mga snowman sa pangalan ng isa't isa, paglalaro ng chess, at pagtugtog ng mga drum na gawa sa mga kaldero. Pagsapit ng ika-14 ng Pebrero, nakita ni Levi si Draza na umiiyak sa harap ng isang larawan ng pamilya. Tinanong niya kung bakit hindi siya nagpatrolya kanina at sinabi niya sa kanya na hindi maganda ang araw niya, kaya nais niyang makasama siya doon. Gamit ang lahat ng mga kasangkapan mula sa armory, gumawa si Levi ng espesyal na kagamitan at bumaril ng rocket sa bangin na natigil sa puno. Nagsimula rin ito ng apoy ngunit tumakbo si Draza upang patayin ito at napansin niyang may lubid na nakakabit sa rocket. Mahigpit niyang itinali ang lubid sa puno bago tumakbo pabalik sa tore, kung saan nakita niya si Levi na inaanyayahan siyang kumain. Pagkatapos ay nagpadula si Levi sa lubid upang tumawid sa bangin para lamang matigil sa kalagitnaan. Sa kabutihang palad ay nakasuot siya ng gloves kaya ginamit niya ang kanyang mga kamay upang hawakan ang lubid at magpatuloy sa paggalaw. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa tore ni Draza at binigyan siya ng mga bulaklak. Iginiit ni Draza na mabaho siya dahil sa lahat ng ehersisyo na ginawa niya, kaya pumayag si Levi na maligo. Habang naliligo siya, kinuha ni Draza ang kanyang uniforme at nag-iwan ng magagandang damit mula sa dating nakatira doon. Sa hapunan ay pinag-usapan nila ang kanilang mga karanasan bilang mga mersenaryo at kung ano ang nagagawa ng ganitong uri ng trabaho sa kanilang isipan. Pagkatapos ay nagsayaw sila at nauwi sa pagiging intimate. Sa umaga si Levi ay nagsimulang magpadula sa lubid upang bumalik sa kanyang tore. Sa sandaling iyon ay lumitaw ang Hollow Man sa kanyang dingding at tumama sa isang nakabitin na bomba na nagdulot ng malaking pagsabog at naputol ang lubid. Nagsimulang mahulog si Levi at agad na binuksan ang kanyang parachute habang si Draza ay nagmamadaling pumunta sa kanyang armory para kumuha ng mga armas at parachute para sa kanyang sarili. Tumalon siya sa bangin at pagkatapos ng ilang milyang pagbagsak, lumapag siya sa ilog. Sa ibabaw, ang kanyang parachute ay naipit sa isang bato kaya kinailangan itong putulin ni Draza. Ang agos ay agad na nagsimulang itulak siya at ang kanyang katawan ay tumama sa isang bato dahilan upang hindi niya sinasadyang mahulog ang auto-ascender.
Itinutulak pa rin ng ilog si Drasa, kaya humawak siya sa ugat ng puno upang makarating sa lupa. Samantala, si Levi ay walang malay at nakasabit sa puno. Biglang nagsimulang gumalaw ang sanga na nagpapakita na ito ay isang halimaw. Nang makalapit ito kay Levi, nagising siya at sinimulan itong barilin habang inaalis ang mga tali sa puno. Bumagsak siya sa lupa at lumapag sa tila putik, ngunit nagsimulang gumalaw ang malagkit na substance dahil ito ay bibig ng isa pang halimaw. Ikinulong ng substance si Levi habang dahan-dahang nagsasara ang bibig. Sa kabutihang palad, narinig ni Drasa ang mga putok ng baril at dumating upang paputokan ng nilalang, iniligtas si Levi sa tamang oras. Matapos maalis ni Drasa ang substance sa katawan ni Levi gamit ang kutsilyo, nagsimulang maglakad ang dalawa sa dingding upang hanapin ang lubid. Bigla silang nakarinig ng matinis na tunog bago lumitaw ang dalawang hollow men na nakasakay sa mga kabayo na parang mga puno rin. Ang mga rider ay patuloy na umaatake kay Levi at Drasa gamit ang mga espada at ang isa sa kanila ay tumalon pa mula sa kabayo upang salakayin si Drasa. Sinaksak niya ito ng kutsilyo sa leeg para itumba at pagkatapos ay binaril sa mukha. Kinuha ng isa pang rider ang baril ni Levi gamit ang latigo kaya inilabas niya ang kanyang baril upang barilin ang kabayo at ang rider. Pinatay sila sa ilang segundo. Pagkatapos, sinuri ni Drasa ang kanyang bag at natuklasan na nahulog sa ilog ang auto ascender. Dahil ang mga pader ay masyadong mataas para sa kanila upang umakyat, sila ay nakulong doon. Sa palagay niya, dapat nilang sundan ng ilog dahil maaaring itinulak ito ng tubig sa kung saan. Pinagmasdan ni Levi ang nilalang na pinatay niya at natuklasan ang napakalumang uniforme ng militar. Nangangahulugan ito na ang Hollow Men ay ang mga nawawalang batalyan ng kabayo mula sa kwento. Ang dalawa ay patuloy na naglalakad sa kagubatan, nakahanap ng daan-daang mga kalansay sa daan. Sa kalaunan, nakahanap sila ng inabandonang bayan kung saan ang lahat ng mga gusali ay natatakpan ng mga mutated na halaman. Mayroon ding pinsala sa lupa mula sa lindol. Naririnig nila ang hiyawan na nagpapahiwatig na mas maraming halimaw ang parating kaya nagpa siya ang dalawa na magtago sa loob ng simbahan kung saan nakakita sila ng mga kalansay sa mga upuan. Naamoy ni Levi ang cyanide na nangangahulugang ang mga taong ito ay nagpakamatay dahil hindi na nila kinayang manirahan sa lugar na ito. Bigla silang nakarinig ng ingay kaya tumingala si Drasa at nakakita ng malaking gagamba na tumalon para salakayin siya. Agad niya itong itinulak at bumagsak sa lupa kung saan nakita niya ang isa pang gagamba na paparating. Habang sinasaksak niya ito, inatake ng dalawa pang gagamba si Levi na mabilis na pinaputokan sila. Sa lalong madaling panahon maraming mga gagamba ang nakapalibot sa kanila at ang parehong mga sundalo ay patuloy na nagpaputok upang patayin ang makakaya nila. Naubusan ng bala si Drasa kaya iniligtas siya ni Levi habang nagre-reload. Nagsimula silang magtungo sa pintuan ngunit sa sandaling iyon may ilang mga Hollow Men na pumasok. Ngayon ay kailangang hatiin ng mga sundalo ang kanilang atensyon sa pagitan ng pagbaril sa mga gagamba at sa Hollow Men. Sinimulan ni Drasa na ipukpok ang ulo ng isang nilalang sa mesa at itinapon ito kaya ang mga gagamba ay nagsimulang umakyat din dito. Kinailangan ding labanan ni Levi ang ilang nilalang ng malapitan at pagkatapos ng ilang pakikipagpunyagi, nagawa niyang mabaril ang mga ito. Pagkatapos ay bumaril ng granada si Drasa sa likod na dingding para gumawa ng malaking butas na nagpapahintulot sa kanila na makatakas. Tumakbo sina Levi at Drasa sa kagubatan ngunit may naririnig pa rin silang mga nilalang na humihiyaw sa di kalayuan. Dahil masyado silang nakalantad dito, nagpa siya silang lumapit sa pader. Nakahanap sila ng lumang pinto at pumasok sa loob upang matuklasan ang isang pasilidad na sinakop din ng mga halaman. Sa kaloob-looban, nalaman nilang ito ay dating laboratorio ng militar. May mga kalansay at generator na binuksan ni Drasa. Nakahanap si Levi ng tape kaya pinanood nila ito sa projector. Sa film, ipinaliwanag ng scientist na ito ay 1946 at ang komunidad na ito ay nabuo bilang bahagi ng top secret coalition ng mga bansa. Sa mga huling taon ng World War II, nagtrabaho sila sa paglikha ng mga biochemical missiles. Gayunpaman, 6 na araw bago ang pag-record ng film na ito, isang lindol ang tumama sa lugar at nagdulot ng pagtagas ng kemikal. Ang mga siyentipiko ay nagsimulang magtrabaho sa buong magdamag upang kontrolin ang lason na sa lalong madaling panahon ay humalo sa DNA ng mga halaman at hayop at nag-mutate sa kanila. Ang pagkalantad sa lason sa loob lamang ng ilang oras ay walang epekto, ngunit habang sila ay nagtatrabaho ay mas nalalantad ang mga siyentipiko at dahan-dahan itong nakaapekto sa kanila na napatunayan sa babae sa screen na nagpapakita ng mga sanga sa kanyang tiyan. Sa kabutihang palad, dahil ang base ay nasa bangin, ang lason ay hindi nakarating sa natitirang bahagi ng sangkatauhan.
Sa isa pang silid, nakahanap sina Levi at Draza ng isang computer mula sa huling bahagi ng 2000s na nangangahulugang pagkatapos ng unang insidente, ang mga tao ay patuloy na dumarating upang ipagpatuloy ang eksperimento. Binuksan ni Levi ang computer at natuklasan na ang lugar na ito ay pagmamay-ari ng Dark Lake, isang pribadong paramilitar na korporasyon. Ang drone na nakita nila noong isang araw ay nangongolekta ng mga sample para sa mga eksperimento ng Dark Lake na sinusubukang lumikha ng mga super soldier. Tinutulungan sila ng mga tore at ng mga inupahang sundalo na panatilihin ang sikreto. Sa computer, nakahanap din si Levi ng paliwanag para sa protocol na Stray Dog na lumalabas na isang nuclear bomb na lilinis sa lugar kung may mangyaring pagtagas. Habang papalabas ang dalawa, sinabi ni Levi kay Draza na sulit ang pagpunta sa misyong ito dahil nakilala niya siya. Binuksan nila ang pinto at naghagis ng smoke grenade bago lumabas. Biglang hinawakan ng latigo ng Hollow Man ang kanyang bukong-bukong at hinila siya palayo. Habang dinadala siya ng rider sa kagubatan, sinubukang putulin ni Draza ang latigo gamit ang kanyang kutsilyo ngunit hindi sinasadyang bumangga siya sa isang puno at nahulog ito. Sinubukan din niya ang pagbaril, ngunit hindi siya makapuntirya ng maayos dahil patuloy siyang tumatama sa mga bato at kahoy. Sinundan ni Levi ang mga bakas ng rider at sa huli ay nahanap niya ang pasilidad na may bombang nuclear. Sa loob, ibinitin ng Hollow Man si Draza at pinihit ang sanga na nakaipit sa kanyang tiyan upang pahirapan siya bago ito alisin. Sinipa siya ni Draza sa dibdib at kinalas ang mga lubid upang palayain ang sarili. Pagkatapos ay itinulak niya ang Hollow Man at kumuha ng piraso ng metal bilang sandata. Patuloy na nangingibabaw ang Hollow Man at ang ahas na nasa dibdib nito ay sinubukan din siyang atakihin, ngunit hindi sumusuko si Draza at nagawang putulin ang ulo ng ahas bago inihagis ang metal sa Hollow Man. Hindi ito nagdulot ng malaking pinsala ngunit ikinagalit ito ng Hollow Man na nagsimulang habulin siya sa paligid ng silid habang inaatake siya ng kanyang espada. Gumamit si Draza ng mga buto bilang kalasag at gumawa ng sulo mula sa siga na nagpapahintulot sa kanya na sunugin ang kanyang kaaway. Habang sumisigaw ang Hollow Man sa sakit, sa wakas ay dumating si Levi at pinagbabaril siya hanggang sa mamatay. Matapos muling magkasama ang mga sundalo sa isang yakap, sinuri ni Levi ang Hollow Man at napansin ang pangalan sa uniforme na kinilala ito bilang ang unang bantay na nagtrabaho sa kanyang tore. Matapos makuha ang espada ng nilalang, nagsimulang lumabas ang dalawa at nahanap ang lugar kung saan nangyari ang unang pagtagas. May mga mutated na nilalang sa lahat ng dako na nakulong sa malagkit na substance na nilikha ng lason. Nagsimulang tumawid sina Levi at Draza sa tulay habang kinikilabutan sa mga mukha na humihinga sa malagkit na substance. Hindi sinasadyang natapakan ni Draza ang isang ugat at nang mahila niya ang malagkit na substance, nagsimulang bumagsak ang mga katawan upang subukang hulihin siya. Ginamit ni Levi ang espada para mabilis na putulin ang lahat ng ugat at iligtas siya. Maya-maya ay nagising ang malalaking nilalang at umuungal sa kanila. Habang patuloy na binubuksan ni Levi ang daan gamit ang espada, isang malagkit na latigo ang humawak sa kanyang bukong-bukong at nagpabagsak sa kanya. Nagpaputok si Draza ng granada sa likod nila at nagdulot ng malaking pagsabog. Nagliyab ang mga nilalang at kumalat ang apoy sa buong istruktura ng malagkit na substance habang ang dalawa ay nakarating sa hagdan upang tuluyang makalabas. Pagkatapos, naghanap sila sa bayan at nakahanap ng mga jeep ng militar sa garahe. Inayos nila ang makina at sumakay sa isa sa mga jeep, nagmaneho ng ilang oras hanggang sa matagpuan nila ang putol na lubid. Itinali kaagad ni Levi ang lubid sa jeep habang si Draza naman ay pinaputokan ang mga Hollow Men na nagtatangkang lumapit sa kanila. Nang maubusan siya ng mga bala ay nagpalitan lang sila ng lugar. Nang handa na ang jeep, nagsimula silang umakyat sa pader. Naging maayos ito sa ilang sandali, ngunit sa huli, natuklasan nila na umaakyat ang mga Hollow Men upang sundan sila. Sinipa nila ang isa at sinimulan ni Levi ang paggamit ng espada para patayin ang iba. Nakahanap si Draza ng palakol sa toolbox at ginamit ito para patayin din ang mga nilalang. Habang itinutulak ni Levi ang isang halimaw laban sa mga gulong, kinailangang hampasin ni Draza ang isa na lumapag sa harap na bintana para mahulog ito. Pagkatapos ay tumalon ng isang Hollow Man para itulak si Levi na nagawang kumapit sa jeep sa huling segundo ngunit naiwang nakabitin. Sinaksak niya ang tangke ng gasolina ng jeep bago umakyat pabalik, pagkatapos ay sinindihan niya ang isang flare at itinapon ito sa mga nilalang. Nang tumama ito sa tumutulong gas, nagdulot ito ng napakalaking pagsabog na sumunog sa lahat ng kanilang mga kaaway ngunit nagpasabog din sa jeep. Nabali ang paa ni Levi nang tumama siya sa pader at kinailangan siyang tulungan ni Draza na makatayo. Dahil mas malapit na sila sa tuktok,
Nagpasya silang putulin ang lubid at hayaang mahulog ang jeep sa ibabaw ng natitirang Hollow Men. Pagkatapos, umakyat ang dalawa sa natitirang bahagi ng daan at bumalik sa tore ni Drasa. Habang ginagamot ang kanilang mga pinsala, sumang-ayon silang manatili sa loob ng 5 araw bilang quarantine kung sakaling sila ay nahawaan. Gusto rin nilang tumakas ng magkasama, kaya gumawa sila ng plano upang sirain ang bangin. Naghalikan sila at sinabi ni Levi kay Drasa na mahal niya siya bago gumamit ng grappling gun na nagpapahintulot sa kanya na tumalon pabalik sa kanyang tore. Kinabukasan kinailangan nilang gawin ang radio check-in. Sa halip na karaniwang empleyado, ang tawag ni Levi ay sinagot ni Bartholomew dahil nalaman niyang umandar ang computer sa lab. Dahil itinanggi ni Levi ang pagpunta sa bangin, napagpasyahan ni Bartholomew na ang tao sa kabilang tore ang gumawa, kaya ang bagong misyon ni Levi ay patayin ito. Nagpanggap si Levi na tinanggap ang misyon bago tinapos ang tawag. Pagkatapos ay ibinunyag na may camera ang lab computer at alam ni Bartholomew na parehong nasa baba ang mga sundalo, kaya tumawag siya ng isang commander para utusan siyang maghanda ng koponan para bisitahin ang bangin. Kinaumagahan habang naghahanda ang mga sundalo ng ilang bomba para sa kanilang plano, isinulat ni Drasa ang "Mahal din kita" para kay Levi. Sa sandaling iyon ay may nakita silang helicopter na paparating kaya agad silang tumakbo sa kagubatan. Nang makita ng mga sundalo na walang laman ang mga tore, nagpadala sila ng mga drone at nagsimula ang paghabol. Mabilis na nagpaputok ang mga drone kaya bumaril pabalik sina Levi at Drasa na pinabagsak silang lahat ng paisa-isa habang nakakakuha ng ilang pinsala sa proseso. Nang maabot na nila ang lugar na may sapat na taas, pumunta sila sa kanilang mga posisyon ng sniper at binaril ang mga cloaker. Salamat sa mga bomba na inilagay nila kanina, lumikha sila ng sunod-sunod na pagsabog na sumira sa lahat ng mga cloakers sa lugar. Dahil nalantad na ngayon ang bangin, nag-activate ang Stray Dog Protocol. Si Bartholomew at ang kanyang koponan ay nagmamadaling pumunta sa helicopter upang lumipad habang sina Levi at Drasa ay tumakbo ng mabilis hanggat kaya nila. Pumutok ang nuclear bomb at ang napakalaking pagsabog ay nagpabagsak sa helicopter na naging dahilan upang bumagsak ito na ikinamatay ng lahat ng nasa loob. Sa kasamaang palad, si Levi ay itinulak din ng pagsabog at siya ay nahulog sa gilid ng bangin sa ilog. Nakatakas si Drasa at nagtago sa isang kuweba para hintayin si Levi. Matapos ang isang buwang walang balita mula sa kanyang kasintahan, nagpasya si Drasa na umalis mag-isa. Maya-maya sa France, nagtatrabaho si Drasa bilang isang waitress. Isang araw na bigla siya nang makita si Levi na nakaupo sa mesa. Ipinaliwanag niya na natagalan siya upang makabawi mula sa kanyang mga pinsala bago sila muling nagsama sa isang halik. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.